May isang kwento na hindi ko makakalimutan. Isang tahimik na gabi sa probinsya matapos ang isang masayang salusalo kasama ang pamilya. Natulog siya na parang walang problema. Ngunit kinaumagahan, hindi na siya nagising. Walang babala, walang ingay. Tahimik lang. Marami sa atin ang nag-aakala na ang pagtulog ay ligtas, pahinga ng katawan at oras ng paghihilom. Pero paano kung may mga bagay pala tayong ginagawa bago matulog na unti-unting sumisira sa ating puso? Sa Pilipinas, kung saan mahalaga ang pagkain, bonding at simpleng pamumuhay, madalas hindi natin napapansin ang mga maliliit na gawi na maaaring magdulot ng malubhang sakit. Ayon sa mga pag-aaral, ang heart attack at stroke ay ilan sa pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. At ang mas nakakatakot, marami sa mga ito ay nangyayari habang natutulog. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 6 na karaniwang gawain na ginagawa ng maraming Pilipino bago matulog. Mga simpleng bagay na tila walang masama, ngunit ayon sa siyensya, maaaring magpataas ng panganib ng heart attack at stroke. Ito ay hindi pananakot, kundi paalala. Dahil ang kalusugan ay hindi lang nakasalalay sa gamot, kundi sa araw-araw nating desisyon. Kung ikaw ay may pamilya, may mga anak o apo na umaasa sa iyo, mahalagang malaman mo ito. Pakinggan mo ang bawat bahagi, dahil baka isa sa mga ito ay ginagawa mo gabi-gabi. At tulad ng kwento na ibinahagi ko, ayaw nating mangyari iyon sa atin o sa mahal natin sa buhay. Una sa lahat, ang pagkain ng sobrang dami bago matulog ay isa sa pinakakaraniwang gawain sa kulturang Pilipino. Sino ba naman ang hindi nasanay sa midnight snack o late dinner, lalo na pagkatapos ng trabaho o panunood ng TV? Ngunit, ayon sa mga pag-aaral, ang pagkain ng mabigat na pagkain bago matulog ay nagpapahirap sa puso. Kapag busog na busog ka, mas maraming dugo ang napupunta sa tiyan para sa digestion na nagdugulot ng dagdag na trabaho sa puso. Bukod dito, tumataas din ang blood sugar at cholesterol levels, lalo na kung ang kinakain ay mamantika, maalat o matatamis. Sa karanasan ko, may kakilala akong mahilig kumain ng lechon at kanin tuwing gabi, lalo na kapag may natirang handa. Lagi niyang sinasabi, sayang naman kung hindi kakainin. Pero hindi niya alam na unti-unti nitong sinisira ang kanyang kalusugan. Isang gabi, nakaramdam siya ng pananakit ng dibdib habang natutulog, isang senyales ng heart attack. Sa kabutihang palad, naagapan pa, ngunit hindi lahat ay ganon kaswerte. Ayon sa research, ang pagkain ng heavy meals 2-3 oras bago matulog ay maaaring magpataas ng risk ng cardiovascular events. Kaya mahalagang kontrolin ang pagkain sa gabi. Hindi ibig sabihin na hindi ka nakakain, kundi piliin ang tamang pagkain. Mas magaan, mas healthy at sapat lang. Tandaan, ang katawan natin ay nagpapahinga sa gabi at hindi dapat pinapahirapan. Ang simpleng pagbabago sa oras at dami ng pagkain ay maaaring makapagligtas ng buhay. Pangalawa, ang hindi pag-inom ng sapat na tubig. Maraming Pilipino ang nakakalimot uminom ng tubig, lalo na sa gabi, lalo na kapag malamig ang panahon o kapag ayaw nang bumangon para umihi. Ngunit ayon sa mga pag-aaral sa larangan ng cardiology, ang dehydration ay maaaring magpataas ng blood viscosity o lapot ng dugo. Kapag mas malapot ang dugo, mas nahihirapan ang puso na mag-pump at tumataas ang panganib ng pamumuo ng dugo na maaaring humantong sa stroke o heart attack. May isang matandang kakilala namin na iniiwasan ang pag-inom ng tubig sa gabi dahil ayaw niyang magising para umihi. Para sa kanya, maliit na bagay lang ito. Hanggang isang umaga, nagising siya na matindi ang hilo at hirap igalaw ang kalahati ng kanyang katawan. Dinala siya sa ospital at doon nalaman na siya ay nagkaroon ng mild stroke. Ayon sa doktor, isa sa mga contributing factors ay ang kanyang chronic dehydration, lalo na sa gabi kung kailan bumabagal ang sirkulasyon ng dugo. Ang simpleng pag-inom ng isang baso ng tubig bago matulog ay maaaring makatulong sa mas maayos na daloy ng dugo habang ikaw ay nagpapahinga. Hindi ito komplikado, ngunit napakahalaga. Tandaan, ang katawan natin ay binubuo ng halos 60% tubig.
At kahit bahagyang kakulangan nito ay may epekto sa ating puso at utak. Sa simpleng habit na ito, maaari mong mabawasan ang panganib ng seryosong karamdaman. Huwag baliwalain ang isang basong tubig, maaaring ito ang magligtas ng iyong buhay. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, ang kakulangan sa tulog. Sa panahon ngayon, maraming Pilipino ang kulang sa tulog dahil sa trabaho, panonood ng TV o walang tigil na paggamit ng cellphone bago matulog. Ngunit ang kakulangan sa tulog ay hindi simpleng pagod lang ang dulot. Ito ay may seryosong epekto sa kalusugan. Ayon sa mga pag-aaral sa larangan ng sleep medicine at cardiology, ang mga taang natutulog ng mas mababa sa 6 na oras bawat gabi ay may mas mataas na panganib na magkaroon ng heart attack at stroke. Kapag kulang sa tulog, tumataas ang blood pressure, nagiging hindi balanse ang hormones at mas napipilitang magtrabaho ng husto ang puso. May kaibigan ako na isang call center agent. Dahil sa shifting schedule, madalas siyang puyat at umaasa lang sa kape para makarahos sa maghapon. Akala niya ay kaya niyang tiisin ito, hanggang isang araw, bigla siyang nahilo at nawalan ng malay habang nasa trabaho. Nang siya ay madala sa ospital, nalaman na mataas na pala ang kanyang blood pressure, isang babala na matagal na niyang binabaliwala. Ang tulog ay hindi luho, ito ay isang mahalagang pangangailangan ng katawan. Habang tayo ay natutulog, nagre-repair ang ating mga cells, bumababa ang stress hormones at nagpapahinga ang puso. Kapag hindi sapat ang tulog, hindi nakakabawi ang katawan at unti-unting nasisira ang kalusugan. Kaya mahalagang siguraduhin ang 7 to 8 oras na tulog gabi-gabi. Iwasan ang gadgets bago matulog, magtakda ng regular na oras ng pahinga at gawing prioridad ang maayos na tulog. Dahil dito nagsisimula ang tunay na kalusugan. Pang-apat, ang matinding stress at pag-iisip bago matulog. Sa dami ng problema, pera, pamilya, trabaho, madalas hindi natin maiwasang mag-isip kahit nakahiga na. Ngunit, ayon sa mga eksperto sa larangan ng cardiology at psychology, ang stress ay may direktang epekto sa puso. Kapag ikaw ay stressed, tumataas ang cortisol at adrenaline level sa katawan. Ang mga hormon na ito ay nagpapabilis ng tibok ng puso, nagpapataas ng blood pressure at naglalagay ng matinding strain sa cardiovascular system, lalo na sa gabi kung kailan dapat nagpapahinga ang katawan. Sa sariling karanasan, dumaan ako sa panahon na halos gabi-gabi akong nag-aalala. Hindi ako makatulog at kung makatulog man, mababaw lang. Isang araw, nakaramdam ako ng matinding pagod, panghihina at pananakit ng dibdib. Doon ko napagtanto na ang stress ay hindi lang nasa isip. Ito ay unti-unting sumisira sa buong katawan, lalo na sa puso. Batay sa mga pag-aaral, ang chronic stress ay nagdudulot ng inflammation sa katawan, isang kilalang risk factor sa mga sakit tulad ng heart disease at stroke. Maaari rin itong maapektuhan ang kalidad ng tulog, na lalong nagpapalala sa kondisyon ng kalusugan. Kaya napakahalaga na matutunan ang tamang paraan ng pag-relax bago matulog, tulad ng pagdarasal, malalim na paghinga o pakikinig sa calming music. Tandaan, ang isip na payapa ay susi sa pusong malusog at mas mahabang buhay. Panglima, ang pag-inom ng alak bago matulog. Sa maraming Pilipino, ang pag-inom ng beer o alak sa gabi ay tila bahagi na ng pahinga, lalo na matapos ang isang nakakapagod na araw. Madalas nating marinig ang isang bote lang pampatulog. Ngunit ayon sa mga pag-aral sa larangan ng medisina at sleep science, ang alak ay hindi tunay na nakakapagbigay ng dekalidad na tulog. Bagamat maaari nitong pabilisin ang pag-antok, pinapahina naman nito ang natural sleep cycle ng katawan, lalo na ang REM sleep na mahalaga sa pag-recover ng utak at puso. Dahil dito, mas nagiging magaan ang tulog at mas madalas ang paggising sa gabi. May pinsan ako na halos gabi-gabi umiinom bago matulog.
Nung una, akala niya ay nakakatulong ito dahil mabilis siyang nakakatulog. Ngulit kalaunan, napansin niyang madalas siyang nagigising na parang hinihingal at kinakabahan. Nang siya ay magpa-check up, natuklasan na may problema na siya sa puso. Ayon sa mga doktor, ang regular na pag-inom ng alak, lalo na sa gabi, ay maaaring magpataas ng blood pressure at magdulot ng abnormal na tibok ng puso. Batay sa clinical studies, may tinatawag na holiday heart syndrome, kung saan nagiging irregular ang tibok ng puso kahit sa mga taong walang dating sakit sa puso, dulot ng biglaang pag-inom ng alak. Kaya kung iinom man, gawin ito ng may limitasyon at iwasan bago matulog. Ang tunay na pahinga ay nagmumula sa tamang disiplina, hindi sa alak. Pang-anim, ang paninigarilyo bago matulog. Maraming Pilipino ang may bisyong ito at para sa ilan, ito ay paraan para mag-relax. Ngunit, ang paninigarilyo ay isa sa pinakamalaking risk factor para sa heart attack at stroke. Ang nicotine ay nagpapataas ng blood pressure at nagpapakipot ng mga ugat na nagiging sanhi ng hirap sa daloy ng dugo. Isang kapitbahay namin ang kilala sa pagiging chain smoker. Bago siya matulog, lagi siyang nagsisindi ng sigarilyo sa labas ng bahay. Sabi niya, iyon daw ang kanyang last stick of the day. Ngunit, isang gabi, hindi na siya nagising. Ayon sa doktor, posibleng nagkaroon siya ng cardiac arrest habang natutulog. Nakakalungkot isipin na ang simpleng bisyo ay maaaring magdulot ng ganitong trahedya. Ayon sa research, ang paninigarilyo kahit isang stick lang bago matulog ay maaaring magdulot ng sudden spike sa blood pressure at heart rate. At habang natutulog ka, mas mahina ang monitoring ng katawan, kaya mas delikado ang biglaang pagbabago. Kung ikaw ay naninigarilyo, ngayon na ang tamang panahon para magbawas o tuluyang tumigil. Hindi ito madali, pero posible. At ang gantimpala, isang mas mahabang buhay kasama ang mga mahal mo. Pangwakas na kaisipan. Sa kabuuan, ang mga simpleng gawain bago matulog ay may malaking epekto sa ating kalusugan. Ang pagkain ng sobra, pag-inom ng alak, paninigarilyo, stress, kakulangan sa tulog at dehydration, lahat ng ito ay maaaring magdulot ng heart attack at stroke. Hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay sa buhay, ngunit kontrolado natin ang ating mga desisyon. Sa kulturang Pilipino, mahalaga ang pamilya, at ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa kanila ay ang ating presensya, ang manatiling buhay at malusog. Huwag nating hintayin na may mangyaring masama bago tayo kumilos. Simulan natin ngayon kahit sa maliliit na hakbang. Kung may natutunan ka sa video na ito, ibahagi mo rin sa iba. Maaaring isang simpleng impormasyon ang makapagliligtas ng buhay. Tandaan, ang bawat gabi ay tatakataon para magpahinga, hindi para ilagay sa panganib ang ating puso. Ingatan mo ang sarili mo dahil may mga taong nagmamahal at umaasa sa iyo. Huwag mong hayaan na ang isang simpleng gawain ay maging dahilan ng isang taimik na pamamalaam. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panunod at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.